Pag-usapan naman natin patungkol sa running. Ayan. Alam niyo ba nitong nakaraang araw ay meron talaga akong mga pina-follow na mga nasa running community. Alam mo, nung na-injury ako, nung nagte-training ako, pinaghahandaan ko talaga mabuti para sa birthday run ko na 38 kilometers. Pero 2 days before, na-injury ako. Sumakit talaga yung tuhod ko, hindi ko maipaliwanag nung nagpalit ako ng sapatos. Dun ko medyo hindi maganda yung sapatos na nasuot ko. Parang naka-ready ako for 21 kilometers para sa training ko. Pero hindi ko akalain parang 10 kilometers pa lang sumakit na yung tuhod ko hanggang sinagad ko siya up to 16 kilometers hanggang sa wala na. Ah, Hinihila ko na talaga yung isa kong paa. Hila na hindi ko na talaga kaya hanggang sumakay na talaga ako ng tricycle. Then, after 1 month, eto kahapon ay nag-start na ako uling tumakbo at maluha-luha talaga ako. Nakatakbo ulit ako ng half marathon, 21 kilometers, 21.6. At praise God, kasi nung nasa Thailand ako, di ako naka-join. Tapos may mga nagpe-prepare ako for 50 kilometers, 100 kilometers. Hindi ako maka-join talaga. Alam mo, para akong bata, parang tanga. Makakaunawa lang po nito mga nasa running community din. Naiiyak talaga ako, hindi ako makasali. Sapagkat kailangan ko pa ng enough training, hindi ko pwedeng biglayin ng sarili ko. Kasi ang pag introduce kasi ng magdadagdag ka ng kilometers, kailangan talaga utay-utay, wag mong bibiglain. Kasi kapag binigla mo yan, medyo may hirapan ka talaga. Kailangan utay-utay na introduce mo na sa katawan mo para nag-a-adjust sa yung katawan mo na nasasanay na siya sa ganun kahabang takbuhin. Pero may napanood ako mga kabaka, si Andrew Glaze siya nga ba kung di ako nagkakamali. Isa siya sa mga napapanood ko na influencer sa running community na parang sa loob ng isang taon, tumatakbo siya ng 100 kilometers. Dumadayo talaga siya ng bansa-bansa para mag-join sa ul- ultramarathon. At ang tinatakbo niya, parang pinakamalayo, 120 kilometers. At meron siyang DNF, parang sa apat na tinakbo niya last year, o 5, isa ang DNF niya, yung did not finish. Hindi niya natapos. Pero nung isang araw lang, Raccoon ba yung inatenan niya na sa 120 kilometers, na aksidente siya. Yung quad niya, nasugatan siya, napahampas yung kanyang, na-injury siya. Sobrang painful talaga. Kahit magmedyas, hindi niya talaga magawa. Napakahirap. Humihingi siya ng advice sa mga followers niya, humingi siya ng advice sa mga expert kung paano mas mabilis siyang makaka-recover. Pero talagang very painful. Ito yung malupit. Kahit pagmemedyas, mga kabaka, hindi niya magawa. Naalala ko talaga nun, bumibilang ang ilang linggo na hindi na talaga ako makatakbo. Sobrang nakakalungkot. Sobrang hirap ng ganong sitwasyon. Kaya ikaw, na-experience mo na ba na ma-injury? May mga fina-follow ako sa Strava. Mga ang dami rin na injury, hindi sila makatakbo. Tamang lakad-lakad lang. Yung walking nila na naka-record sa Strava na wala pang 1 kilometer. At sobrang hirap talaga. So para doon sa mga nasa running activity, kumusta? Anong pakiramdam na hindi ka talaga makatakbo, na halos araw-araw yun na yung hinahanap ng katawan mo? Parang kulang ang maghapon na hindi tayo makakatakbo. Kaya I hope and I pray yung si Andrew Glaze ay makarecover talaga. Pero gustong-gusto ko na mag-comment sa kanyang video. Alam niyo kung bakit di ako makapag-comment sa kanyang video? Sapagkat vegan siya. Hindi siya kumakain ng karne. Yun ang matindi. For the fast recovery talaga, para sa fast healing niya, fast recovery, kailangan niya kumain talaga ng red meat. Ang problema, baka mawirduhan siya sa comment ko,
Hindi siya kumakain ng karne, yun ang problema. Hindi siya kumakain ng karne. Kaya tingnan natin kung gaano kabilis yung magiging recovery niya dun sa magiging diet niya. Pero worst talaga yung pain. Sobrang sakit talaga. May hirapan ka talagang makatakbo once na naapektuhan ng quad mo. Yung quad, once na naapektuhan na yan, medyo may hirapan ka. Kahit pagmemedyas, sinabi niya, hirap na hirap siya talaga. Iba paano na buhay mo na talagang pagtakbo. Napakahirap po talaga. Running is the foundation ng lahat ng sports. At yung pagtakbo ay hindi mo magawa. It's very painful. Talaga nakakaluha, nakakaiyak po talaga kapag nahirapan ka ng tumakbo. God bless everyone.